Ang balita ngayon itong Converge ay papalitan na itong si Franco Atienza at ang ilalagay na raw dyan na bago nilang coach ay si Delta Pineda. At ayon pa dun sa mga reports, ang move daw na ito na Converge ay isang senyales na ready na magkaroon ng revamp sa personnel nito at posible raw na baka pumayag na itong Converge Fiber Excess na makipag-trade dito sa San Miguel. Parang yan daw ngayon ang pinupuntirya nitong SMB. Yung matapos na yung negotiations nila dito sa Converge para makuha na nila yung ibang players ng Fiber Excess na matagal na raw gustong makuha ng SMB. Partikular na raw dito sa pinag-iinteresan ng San Miguel Beer ay itong si Alex Stockton at itong si Justin Arana. Pero in particular doon sa dalawa itong si Arana talaga dahil yan ay big man na pwede na maging katandem ni Junmar Fajardo. Kaya yan daw ang pinag-iinteresan ng SMB ngayon. Dahil magbabago na ang coaching ng Converge, posible raw na pumayag na to na pumasok sa trade talks dito sa San Miguel. Pero ang tanong na lamang ay kung sino ang pwedeng ibigay na kapalit ng San Miguel para dito kay Justin Arana kung sakasakali. Ang isa dito sa kinukonsidera daw malamang ay itong si Motao Tua dahil yan ay big man din kasing laki to ni Justin Arana at baka samahan pa ng first round draft pick ng San Miguel. Kung sakasakali nga na ito ang maging trade, payag naman siguro ang SMB dyan kahit na alam natin matagal na naglalaro sa kanila si Tautua dahil ito si Justin Arana, napakalakas ng potential niyan bilang isang future superstar ng PBA. Kaya masasabi natin na kung sakali nga na makuha ng San Miguel si Justin Arana, lalakas at lalalim yung kanilang front court at ito talaga ang gusto ng San Miguel Beer na mangyari. Kaya abangan muna natin yung pagpalit ng coach nitong Converge Fiber Excess bago nila umpisahan itong trade talks dito sa San Miguel para kay Justin Arana. Sa isang panayam, sinabi ni Coach Timko na ituro pa lang si Justin Brownlee ay na-hospital dahil ito yung nagkaroon ng asthma. At ayon dito, hindi pa nila madetermina kung kailan ito magiging ready. Pero ayon dito kay Coach Tim Cone dahil medyo matagal-tagal pa yung final sa March 14 pa, at least magkakaroon pa ng chance si Brownlee na magpahinga. At yan ay good news para dito sa Barangay Ginebra obviously dahil kinakailangan nila na maging healthy itong si Justin Brownlee para ito ay magamit nila ng mabuti dito sa finals. At ito ng isa pa, ito si Troy Rosario nagkaroon din daw ng sprained ankle at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan siguraduhin ng Ginebra na in 100% shape itong dalawang nabanggit na players dahil syempre napaka-importante nila para dito sa kampanya ng Ginebra dito sa finals. Kaya yan ngayon ang inaabangan dito. Ngayon, pagdating dito sa kondisyon ni Brownlee, ayon dito kay Coach Tim Cone, gusto nila siguraduhin na makapagpapahinga muna itong si Brownlee at yan ang dahilan kung bakit siya ang number 1 priority ngayon ng Ginebra. Hindi nga naka-attend dito sa press briefing dito sa finals itong si Justin Brownlee dahil sa kanyang kondisyon at gusto siguraduhin ng Ginebra na sa mga darating na araw magiging ready na ito si Brownlee at makapagpa-practice na. Dahil syempre kapag na-discharge siya si Brownlee, hindi naman yan kaagad-agad na makapagre-report sa practice at yan ang gustong siguraduhin ng Barangay Ginebra na kapag 100% fit na si Brownlee, ayan, tsaka sila magpa-practice na talaga kasama siya. Pero ganun pa man, kumpiyansa ito si Coach Tim Cone na magiging maganda ang resulta nito para dito sa Barangay Ginebra itong finals dahil nakasisiguro sila na makare-recover na ito si Brownlee at magiging 100% ready na siya para dito sa finals. At yan ngayon ang sinisiguro ng Barangay Ginebra na mangyayari na talaga. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinakausap na raw itong Rain or Shine Elasto Painters dahil gusto raw magkaroon ng trade transaction dito. Ang dalawang teams ngayon ay eliminated na team. Siyempre, dito sa Commissioner's Cup, dalawa na lang natitira, TNT at Ginebra. At gusto raw siguraduhin ng Magnolia Chicken Templados na bago magumpisa ang All Filipino, ay makukuha na nila itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At ang posible na maging kapalit na itong si Kit Datu ayon dito sa mga reports ay itong si James Laput. Straight up trade daw ang mangyayari, walang draft picks na involved dito. Straight up Kit Datu at itong si James Laput ang magpapalitan. Kung ganyan ang maging sitwasyon, sa tingin ko okay naman tong trade na to para sa Magnolia. Yes, 6'10 ito si James Laput, pero kung pag-uusapan natin yung offensive skills, mas nakalalamang itong si Kit Datu kaysa kay James Laput. At yan siguro dahilan kung bakit siya
gusto ngayong kunin na nitong Magnolia Chicken Templados. Alam natin na ang Magnolia ay naghahanap ng mga players na pwede nilang sabihin na nating magamit ng masinsinan talaga para masiguro na itong kanilang lineup ay maging mas malakas, lalo na para dito sa darating na Philippine Cup. Dahil ayaw ng Magnolia na mapag-iwanan talaga sila pagdating dito sa paggamit ng mga tao. Alam naman natin na ang Magnolia gusto nila na manatili na isang legit title contender at matagal na nga silang hindi nagkampiyon, at yung pagkuha dito kay Kit Tato ang isa dito sa mga nakikitang paraan ng management para ito ay mangyari. Kaya sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay masinsina na yung usapan na ginagawa dito sa lineup ng Rain or Shine. At ang Rain or Shine naman, willing daw makapag-usap dito sa Magnolia, lalo na at 6'10 na center ang magiging kapalit. Kaya pwedeng-pwede ito para dito sa Magnolia at sa Rain or Shine Elasto Painters. Maraming question ngayon dito sa Northport Batang Pier dahil alam na natin na maugong na yung balita na dyan kukuha ng players itong San Miguel at Magnolia, lalo na at itong Terra Firma ayon do sa mga ibang insiders ay pinakiusapan daw ng Star Horse Shipping na wag nang mag-trade ng mga players hanggang hindi nako-consummate yung pagbenta dito. Kaya ayan ngayon ang abangan natin dito kung sino-sino ang kukunin ng San Miguel at Magnolia mula dito sa Northport. Pinakamatunog na pangalan siyempre si Arvin Tolentino, pero nandyan din si Joshua Monzon, William Navarro, si Gio Halalon, Evan Nelly, Cade Flores. Ang daming mga players na pwedeng kunin dito at maraming nanghihinayang siyempre na fans dahil ang ganda ng performance nitong Northport Batang Pier. Nag number 1 scene nga sila, yun nga lang nag-collapse versus Ginebra. Pero ganun pa man, itong Northport ayon dito sa mga insiders, maganda potential nila. Pero dahil nga dito sa nangyari na natambakan sila na sobra ng Ginebra, maraming naniniwala na eventually itong Northport Batang Pier ay magkakaroon ng revamp at mapupunta yung mga players nila dito sa San Miguel at Magnolia. Parang ganyan din nangyari dito sa Terra Firma Jeep, nakaabot ng quarterfinals kontra San Miguel. Pero nung sumunod na conference, pinamigay lahat ng mga players nila at yung iba pinabayaang mag-abroad. So walang nakikitang pinakaiba yung mga insiders dito sa gagawin ng Northport. Kahit na sabi nga nila, kahit na yan ay umabot sa finals at nag-champion, sigurado next conference ipamimigay rin yan yung mga top players nila dito sa SMC. Kaya ngayon ito ang mangyayari dyan na itong SMC ngayon ay kukunin yung mga top players nitong Northport. Ang pinag-uusapan na lamang ay kung sino-sino. At kapag natuloy na itong ganyang bentahan ng players o pagtitrade, sigurado na lalakas itong San Miguel at Magnolia. Ang question na lamang, ano mangyayari dito sa Northport Batang Pier? Shoutout kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jonel Alagon at Celino Valles family, Anthony Alon family, Alicia Garcia, Michael D, Dexter Domer, Enju, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang at sa iba pa nating taga-subaybay.